Naku, inabot na naman ako ng last trip ng jeep na bumabiyahe papasok sa aming subdivision. Naewan ko ba kung bakit sa may pagkaliblib na lugar inilagay? At ewan ko rin ba kung bakit ko pa doon naisipan na tumira? Bukod sa malayo sa mall, hospital at church ay bihira pa ang bumabiyaheng jeep palabas at papasok ng naturang subdivision. Kuya, may pwesto pa po ba? Tanong ko sa barker ng jeep. Sandali niyang binilang ang mga taong nagsiksikan sa loob ng jeep. Meron pa, miss. Isa sa kaliwa, sagot niya. Pumasok na ako sa jeep. Ano ba yan? Wala namang pwesto sa kaliwa. Kuya, wala namang mauupuan. Reklamo ko. Konting ipit pa po nang makaalis na tayo. Sigaw ng barker habang pinupukpok ang gilid ng jeep. Nakarinig ako ng samot-saring reklamo sa mga pasahero. Ang mga Pilipino talaga hindi nasasanay sa mga patakaran ng mga ilang gahamang jeepney driver sa Pilipinas. Kapag 10 ang kasya, sasabihin 11 ang kasya. Umupo na ako sa konting espasyo na inalaan sa akin. Hindi ako komportable pero okay na din. No choice. Mahirap kung magpapaiwan ako dahil huling jeep na ng isang ito. Tinignan ko ang oras sa orasan. 11:00 na ng gabi. 30 minuto pa ang biyahe. Kaya minabuti kong umidlip sandali upang makabawi ng lakas kahit papaano sa nakakapagod kong trabaho. Kumapit ako sa hawakan na nasa jeep. Ipinikit ko ang aking mga mata at umidlip hanggang sa nahulog ako sa isang malalim na panaginip. Sakay daw ako ng isang jeepney at gabi noon umuulan ng bahagya at binabaktas namin ang kadiliman ng daan nang walang ano-ano ay gumiwang-gewang ang jeep na aming sinasakyan. Nagkagulo ang lahat ng tao sa jeep. Mapanganib kasi ang daan dahil sa may matatarik na bangin sa gilid ng kalsadang makipot. May sumisigaw, may umiiyak. Hindi ko daw alam ang gagawin ko. Hanggang sa isa na ako sa mga taong sumisigaw dahil sa mabilis na kaming nahuhulog sa bangin. Napasinghap ako nang magising ako. Nandito pa rin ako sa jeep at malapit na akong bumaba. Bakit ka noon? Parang totoo ang napanaginipan ko. Grabe yung nadaanan natin. Ano? Narinig kong sinasabi nung babaeng katabi ko sa lalaking kaharap nito. Oo nga, siguradong walang buhay sa mga sakay ng jeep na iyon. Sagot naman nung lalaki. Kinabahan ako dahil sa curious ako at may pagka-chismosa rin ay hindi ko mapigilan ang mag-usisa at magtanong-tanong doon sa babae. Bakit po? Ano po bang nadaanan natin? Tanong ko. Sumagot naman iyong babae. Hindi mo ba nakita? Ang alin po? Tanong ko. Wala ka bang natatandaan? Yung lalaki naman ang sumagot. Natatandaan ang alin po? Nalilito kong tanong at sa pagkakataong iyon ay sabay na sumagot iyong babae at lalaki. Hindi mo ba talaga natatandaan? Hindi ba't bumagsak itong jeep na sinasakyan natin sa bangin at malademonyong tumawa iyong dalawa? Sa isang kisap ay nagbago ang anyo ng mga tao sa jeep. May basag ang ulo at labas ang utak. May wasak ang muka na marahil ay humampas sa kung saan. Doon na ako napasigaw. Pagmulat ko ng mga mata ko
ay nakatingin lahat sa akin. Ang mga pasahero ng jeep. Tinapik-tapik ko ang aking pisngi. Panaginip lang pala ang lahat. Kinurot ko ang aking braso. Panaginip nga. Diyos ko, salamat po. Doon ko lang na-realize ang ginawa kong pasigaw sa loob ng jeep. Namumula ang aking mga muka na pumara na ako at bumaba ng naturang jeep. Gian, gising na. Anong oras na ba? Tinatamad kong tanong. Ibinalot ko pa ang kumot ko sa aking katawan. 12:00 na ng tanghali. Baka malit ka na niyan. Pagkasabi noon ni Mama ay bumangon na ako. 2:00 pa ang pasok ko. Pero halos 1 oras ang biyahe papunta sa trabaho ko. Isa akong supervisor sa isang food company. Nagpunta ako sa kusina at nadatnan kong naghahain si Mama para sa pananghalian. 2 lang kaming naninirahan ni Mama sa bahay na ito. Ang papa kasi ay nagtatrabaho sa Korea bilang machine operator sa isang pabrika doon. Buti, nakaabot ka pa sa last trip ng jeep kagabi. Panimula ni Mama nung usapan habang kumakain kami. Muntik na nga akong maiwanan. Ma, bakit kasi hindi niyo pa ako payagang mag-board? Tigilan mo nga ako ng pag-board na iyan. Ayoko. Baka kung mapaano ka lang. Mataas ang boses ni Mama, pero alam kong nag-aalala siya sa akin. Matagal ko na kasing inuungot na mag-board na lang, pero ayaw talaga ni Mama. Nabalitaan mo ba yung nangyari kagabi? Tanong ni Mama sa akin pagkalipas. Ang alin po? Aba, may jeep daw na nahulog sa bangin. Yung jeep na bumabiyahe papasok ng subdivision natin. Wala daw nakaligtas. Patay lahat. Natigilan ako. Napaka-morbid naman ang kwento ni Mama. To think na kumakain kami niyan. Pero hindi ko napigilan ang pagtaas ng aking balahibo. So, maaaring totoo ang napanaginipan ko sa jeep. Last trip, isa na lang, aalis na. Kumakaway na sigaw naman nung barker. Heto naman, last trip na naman. Sasakay na sana ako ng jeep nang maunahan ako ng isang ali. Napasimangot ako. Kuya, meron pa ba? Tanong ko. Sorry miss, wala na eh. Sabit na lang ako. Ani ko. May nakasabit na miss. Sa bubong na lang po ako. Ako na ang desperada dahil wala na talaga akong masasakyan. Bawal sa bubong miss at di na ako kinausap ng barker. Pinatok na nito ang bubong ng jeep. Sinyalis na aalis na ang sasakyan. Sandali kuya, pasakay ako. Kahit sa bubong lang o sa gulong lang. O kaya sa kandungan ni mamang driver. Pero mapapaos na lang ako. Kakasigaw. Pero hindi na nila ako binalikan pa. Mangiyak-ngiyak akong napaupo na lamang. No choice ako kundi maglakad. Ay nako. Nag-uumpisa na sana akong maglakad nang isang jeep ang bumisina mula sa aking likuran. Tumigil ako sa paglalakad. Naiwanan ka yata ng last trip miss? Sabi ni yung driver na nasa tingin ko ay nasa edad 60 years old. Typical na matandang jeepney driver. Oo nga po manong. Sagot ko na lang. Sakay ka na. Anyaya niya. Bumabiyahe pa po ba kayo?
Oo, iha. Sa Sunset Subdivision din ako nauwi. Nag-aalinlangan akong sumakay kung sasakay ba ako o hindi. Uso pa naman ngayon ang mga rapist na driver. Lalo na at mag-isa niya lang akong pasahero. Nakakatakot. Tama ng kaartehan, Jane. Mukha namang friendly si Manong. Sige po, sabi ko. Pero bago ako sumakay ay kinuha ko muna ang plate number ng jeep. Hindi iyong mismong plate number. Kinopya ko lang at isinulat ko lang sa papel. Sa katabi ng driver, ako umupo. Nagkwentuhan kami at napatunayan kong mabait si Manong Jun. Iyon ang pangalan niya. Manong Jun? Ano po iyon? Tukoy ko sa taong nakaputi na nakatayo sa gilid ng daan. Papalapit na kami sa daan kung saan maraming bangin. Huwag mo siyang titigan, iha. Ipikit mo lang ang iyong mga mata. Utos ni Manong Jun. Dahil sa takot ay ipinikit ko ang aking mga mata hanggang sa iutos niyang imulat ko na ulit ang mata ko. Manong Jun, ano po iyon? Maraming hindi maipaliwanag na bagay sa mundo, iha. Ang inaakala mong buhay ay maaaring patay na pala. Ang nakita mong lalaki sa gilid ng bangin ay isang patunay doon. Huwag kang masyadong magtitiwala sa nakikita ng iyong mga mata. Matalanghagang sagot ni Manong Jun. Napasimangot ako. Anong lalaking nakita? Pinapikit nga niya ako kanina. Si Manong Jun ay mapagbiro talaga. Magmula noon ay kay Manong Jun na ako sumasakay at sa tuwing dumadaan kami sa tapat ng bangin ay palagi akong nakikitang lalaking kumakaway sa amin, pero palagi akong pinapapikit ni Manong. Sa tuwing nakikita ko ang lalaking iyon ay laging tumataas ang aking balahibo at hindi nawawala ang takot ko. Isang gabi, muli ay sakay ako ng jeep ni Manong Jun. Malayo pa lamang ay nakita ko na ang lalaking iyon kumakaway, parang may gustong sabihin. Pumikit ka lamang, iha, para hindi ka matakot, utos ni Manong Jun. Sinunod ko siya. Pumikit ako. Pero napamulat ako ng mata nang marinig ko ang sinisigaw ng lalaking nakaputi. Bumaba ka ng jeep. Tumalon ka na. Pagtingin ko kay Manong Jun ay ganoon na lamang ang pagsigaw ko. Umaagos ang dugo sa buong mukha niya. Halos naaagnas na din ang kanyang kulubot na kamay na nakahawak sa manibela. Paglingon ko sa likuran ay nahindik ako dahil ang kaninang walang pasaherong jeep ay punong-puno ng mga pasaherong mga mukhang zombie. Patuloy ako sa pagsigaw ng biglang kabikin ni Manong John ang manibela pakaliwa kung saan naroon ang bangin. Diyos ko, mahuhulog ang jeep sa bangin. Tumalon ka na. Sigaw pang muli ng lalaking nakaputi sa gilid ng daan. Hindi na ako nag-isip. Tumalon na ako ng jeep bago pa ako mapasama sa pagbubulusok nito sa bangin. Nagpagulong-gulong ako sa kalsada. Naramdaman ko ang sakit ng pagkabugbog ng aking katawan. Tinulungan naman ako ng lalaking nakaputi. Hindi pala siya isang multo. Isa pala siyang tunay na tao. At sinabi niya rin sa akin ang lahat. Ang jeepney pala ni Manong Jun ay ang jeep na napabalitaang nahulog sa bangin. Ilang gabi na ang lumipas. Walang nakaligtas sa aksidenteng iyon. At simula noon ay bumabiyahe pa rin ang jeep ni Manong Jun kapag last trip.
upang mabiktima ng mga paserong naiiwan ng last trip. At ang mga lalaking nakaputi pala ay anak ni Manong Jun na nagbabala sa mga taong sumasakay sa jeep ng tatay niyang namayapa na. Simula noon ay hindi na ako sumasakay sa jeep na ako lang mag-isa ang pasahero.